pag-ibig mo sa'kin tugon. Kailan may di pababayaan sa'yo lamang matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa'yo lamang matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lang ang inialay, o Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lang ang inialay, o Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lang ang inialay, o Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Amen. Hallelujah. Let's give clap offerings to the Lord. Hallelujah.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Glory to God. Salamat po sa Diyos. Salamat sa mga pagkakataon na tayo po ay pwedeng sumamba. Salamat sa mga Sundays na binibigay po ng Diyos so that we can worship Him. Papalakas sa atin. Alam po ninyo, marami sa atin nagtatrabaho, mga magulang, yung isang linggo ay tayo po ay pagod. But if we choose to worship God, sa unang araw ng isang linggo, tayo po ay nare-refresh, pinapalakas ng Diyos sa atin pong mga physical na katawan and even our spiritual lives so that pagkatapos po ng linggo, and even our service, meron tayong lakas upang muli ay humarap sa mga hamon ng buhay. Praise God at tayo po ay sinasamahan ng Panginoon. Nagpapatuloy po yung ating mga gawain. Kapag Lunes ay meron po tayong discipleship training. Tawag po natin doon ay discipleship training track. At nasa stage 5 na tayo. At tayo po ay makibahagi sa gawain ng Panginoon. Meron din tayong prayer meeting kada Friday. At patuloy nating ipanalangin tayo po ay makapagbukas ng mga gawain, lalong-lalo na makapag-pioneer tayo ng mga churches. Hallelujah. Kung meron po kayong Biblia, ay buksan po natin sa John chapter 6, verses 1 up to 14. John chapter 6, verses 1 up to 14. Ako po ay magbabasa sa New International Version. John chapter 6, verses 1 up to 14. NIV po ang babasahin ko. John 6, 1 to 14. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, "Here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Jesus, knowing that they intended to come and make him
king by force, withdrew again to a mountain by himself. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataon pong ito na inyo pong ibinigay so that we can honor you and worship you. Thank you, Lord, for your presence. Alam namin, Panginoon, sabi ng iyong mga salita, that 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. And Lord, we claim that promise. And we also, Lord God, thank you that we feel the manifestation of the Holy Spirit. We know that you are here and we feel it, Lord. Thank you po. Inihiling namin, O Diyos, na ang iyong mga salita ay maipangaral ng tama ayon sa inyong kagustuhan, ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Inihiling namin, O Diyos, na maging bukas ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan upang tanggapin ang mga ito at ipamuhay, Panginoon. At kami ay magalak, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay makarinig, Panginoon, ng mga ito, ng iyong mga salita, O Diyos. At matuwa kami kung ito man ay nagtuturo sa amin, kung ito man ay nagre-rebuke sa amin, kung ito man ay naghahamon sa amin o nagbibigay ng inspirasyon. Sapagkat ito ay yung mga salita at kami po, Diyos, ay susunod, kami po ay magpapasakop kung ano ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat po. Kami ay umaasa, Panginoon, ng mga dakilang gagawin mo po sa aming mga buhay. And Lord, we entrust to you our lives. And we entrust to you the worship service and even the preaching of your word. We honor you, Lord. We thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Sometimes, life confronts us with needs far greater than our resources. Kung minsan ang pangangailangan ay higit kaysa dun sa resources natin. At madalas ay kung ganon po ang sitwasyon, that the need is greater than the resources, tayo ay nagugulumihanan. Tayo ay natatakot. Ano po? Halimbawa, ang isang pamilya na mayroon pong low income, kapag yan po ay nakaranas ng mayroong halimbawa na mayroong karamdaman sa kanilang pamilya, ano po? That family may have to choose between paying for the essential needs, for the utilities, ano po, imbes na gagamitin yon doon, kung merong karamdaman, ay siyempre bibigyan ng priority, yung urgent. They may have to choose between paying the essentials o kaya doon sa pagbayad ng medical bill. Ibig sabihin, you are to forgo one of the necessities. Ano po? Kung minsan nakakaranas po tayo ng ganon. Parang kulang. Nagkukulangan tayo. But God is not limited by our situations. Amen. Is He limited by the situations at hand? Hindi po. We are limited, but God is not. Amen po ba doon? Ang bibigyan po natin ng emphasis sa umagang ito ay yung verse 9. Pero binasa po natin yung John 6:1-15 so that we have a context. Ano po? Ang John chapter 6 verse 9 ay nagpapakita po ng isang batang lalaki na mayroon pong baon. At ang kanya pong baon ay marahil ay kulang
para sa kanya. Because I want us to take notice of this. Tingnan po natin, babalikan natin ng verse 9. Ang sabi po ni Andrew, here is a boy with 5 small barley loaves. Take note of the word small. Small barley loaves. And take note again of the word small, pagkatapos po niyan, and 2 small fish. Marahil yan po ay baon niya na para lang hindi po magutom. But I believe it will not make him full or busog. Ano po? Because of the term small barley loaves and 2 small fish. Ano po? But this boy was willing to share these small barley loaves, 5 small barley loaves, and 2 small fish. He was willing to share it and place it in the master's hand. Amen. And it became more than enough for 5,000 men who were present doon po sa sitwasyon na yon. Mayroon pong isang awitin, ito po ay matagal na, hindi ko alam kung alam po ng iba. Ito po ang lyrics niya, doon na lamang sa bandang huli ang alam ko. Ito siya, because little becomes much as you place it in the master's hand. Ito po ay awitin ng mga bata noon. Little will become much. Little is much when you place it in the master's hand. But are we willing to place the little that we have or everything that we have in the master's hand? Hindi po ibig sabihin nito na konti ay ito po ay kukonti lang ibibigay natin. You will notice that itong konti na ito ay ito na ang lahat ng batang ito. Wala naman siyang iba pang baon. Little becomes much when you place it in the master's hand. Ano po kaya ang spiritual and even practical insights that we can get from this story of the boy na willing po siya na i-offer yung kanyang meager lunch or small lunch, 5 small barley loaves and 2 small fish. He was willing to offer this meager lunch of his so that Jesus can use it to provide food for others. Ang mensahe pong pamagat, little is much in the master's hand. Una po, God often uses the insignificant. Binigyan po ng emphasis, hindi lamang po sinabi dyan na loaves. Binigyan po ng emphasis that this is, ang loaves po niya ay barley. Barley loaves. Alam po ba ninyo na ang barley bread ay pagkain ng mga mahirap? Pang-mahirap po ito. Barley. Ngayon, mahal ang barley, tama? Maling barley. Ginawang parang gamot, ano? O parang pang-sustain, ano? Hindi ko alam, pero mahal yung barley. Mayroong mga nagtitinda ng barley. Pero nung panahon po ng Panginoong Jesus, ano po, ang barley ay pagkain po ng mga mahirap. Kinonfirm ko to, ni-research ko to kagabi. Ano po? It's the food of the poor. Barley. Pagkatapos po, ay binigyan din na 2 small fish. Kasing laki kaya ito ng tuyo. Ako po, iniisip ko po, hindi po tuyo ito. Iniisip ko po, tinapa. Maliit lang, hindi po kasing laki ng mga ganito nakalaki na tilapia o kaya bangus. Hindi naman po sinabi kung ano pong fish yan.
Pero maliwanag po dyan, maliit. Ilan pong nauubos yung tinapa kapag kayo kumakain? The fish were small, not impressive. The barley and the fish, they are not impressive by any means. They are not. Sa tao, sa pananaw ng tao, they were insignificant. Significant yan. Barley, pagkain nga ng mahirap eh. Tapos maliliit na isda. Tapos maliit pa yung tinapay, barley. To man, they were insignificant. To God, they were enough. They were enough. They were enough para po pakainin ni Jesus Christ yung 5,000 na katao na lalaki pa lang, puwera pa yung mga bata at puwera yung mga babae. Ang paggamit po ng barley bread sa miracle na ito, it underscores the simplicity of the resources used. Ano ba yung mga resources dito? 5 loaves and 2 fish. 5 barley loaves, 2 fish. Ano po? It underscores the simplicity of the resources. But it gives emphasis doon po sa provision ng Diyos. Amen. Pinapakita po nito ang ability ng Diyos to make something small something small and seemingly insignificant to accomplish great purpose. Alam po ninyo, kahit hindi small, kahit wala, kaya ng Diyos na gamitin into something great, into something na merong purpose. Naniniwala po ba kayo doon? He uses the insignificant in the eyes of men. Ano po? Pinili ng Diyos na gamitin yung least expected resources upang ang kanyang kapangyarihan ay maipahayag po. What seems small in the human eyes can become great in the hands of God if we put it in the Master's hand. Kahit nga po ang isang disipulo ang sabi niya, but how far will they go among so many? Ang sabi po doon sa Tagalog, binasa ba natin sa Tagalog? Sabi niya, kahit na isang bite lang, hindi yan po pwede. Kahit isa-isang bite, hindi yan po pwede sa 5,000. Limang tinapay, cebada, 5 barley loaves, 2 fish. Hindi yan kakayanin. Alam yan ni Andrew. Sabi niya, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? That is human doubt. Pero kahit tayo, in our calculating mind, paano naman kakasya yan? 5,000 nga. Kahit sa 2, hindi kakasya yan. Kahit sa 1. Kung bubusugin mo, Andrew's question, but how far will they go among so many? It shows human doubt. Sabi said, kahit po tayo, magano dyan, magsasabi na, no karinya miras ini. No karinya miras. Ang gamiras ining 5 small barley loaves and 2 small fish. And that shows human doubt. Why? Because our perspective is limited by what we see. Tama po ba? Ang ating kakayahan ay nandun lamang doon sa nakikita po natin, doon sa kinakalculate ng kaisipan natin. Hanggang saan ito? But God uses
the insignificant. God uses the small things. God can use us even if we think we are small, even when we think we are insignificant. Amen. Kung minsan iniisip po natin that we can't contribute or what we can contribute in God's kingdom is small compared doon po sa lawak ng gawain ng Diyos. Compared doon po sa ating tawag. Ano po? Sometimes we think that we can only contribute so much in the kingdom of God. And what we can contribute is small compared to the vastness of the work. But God can use your life. Amen. God can use my life. God can use your life. But the question is, are we willing? Kagaya ng bata. Na siya lang, yun lang po ang kanyang baon. Palagay ninyo, meron pang baon ito. Wala na. Wala yung nakareserba. Lahat-lahat yun. Hindi ba siya magugutom? Hindi niya inisip na, hindi ako nabini. Bakal kayo ni Bakal kayo ni binyene, bakal na yung mama ko. Kay ba't ako, dumanap ko. Kung minsan pa naman, pag tayo gutom, no, sirata matulid. Dapat parati tayong busog. God can use our lives. Kahit na kung minsan, Lord, ayunin mo po yung kanakong biyay, ayunin mo po. But are we willing to be used by God? Ang batang ito, wala na siyang nireserba. Palagay ko po. Kung mayroong reserba ito, sasabihin po ng Biblia, mayroon pa siyang nakatago. At hindi bibigyan ng emphasis itong batang ito kung mayroon pa siyang nakatago. No. He can use our lives if we are willing to give it all to Jesus. Jesus can multiply and can use what we offer to Him, even though how small or even though how insignificant. Sa pananaw po natin. O kaya kung minsan kahit wala tayo, ang mayalay lang natin ang buhay natin. Kapag wala na po tayong mga resources, kapag walang-wala na po, we are at the end of our resources, we are at the end of our ropes, then we are ready to see that supernatural provision of God. Tanong, ang Diyos po ba nagkulang na sa atin? Pinabayaan na po ba tayo ng Diyos? Kahit minsan. Kahit nung mga panahon walang-wala tayo at iniisip natin, wala na tayong kakainin bukas, wala tayong pamasahe bukas. Hindi ba't nag-provide po ang Panginoon? Hindi tayo iniwan ng Diyos kahit minsan. He has provided for us even during those times that we feel small, we feel insignificant, we feel nothing. God has been good. God has provided. Amen. Huwag po natin kakalimutan ng mga panahon na yon. Amen. God has placed us this far because He has a purpose for your life and for your family. Huwag natin kakalimutan ang kabutihan ng Diyos
sa atin. Ano po? Mga panahon na tayo po ay walang-wala. Mga panahon na alam natin ang presensya ng Diyos ay nandoon. Kahit balikan natin ngayon, ano po, babalikan natin ang mga yon. I-meditate natin. Not once did God left you. Did God leave you? At sa mga panahon na yon, ano po, when we were at the end of our resources, and even now, if we will be at the end of our resources, we will see God's supernatural provision for our lives. And never underestimate what Jesus can do with the little that you have. Only let us learn to put them in the Master's hand. Put them in the Master's hand. Because they will not multiply unless you put them in the Master's hand. They will not multiply. It will, this boy, kung ang 5 small barley loaves and 2 small fish that he had, ano po, kung hindi niya binigay sa kamay ng Panginoong Jesus po yan, it will remain 5 small barley loaves and 2 small fish. It will not multiply. It will not. Pero dahil po ito ay nilagay niya sa kamay ng makapangyarihang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, it multiplied at yan po ay nagsobra pa, no po, ng 12 baskets. Imagine that. God often uses the insignificant. And He can use my life even though I'm insignificant and small. Sapagkat sa Diyos, we are not insignificant. Amen. I am not insignificant. You are not insignificant. Mahalaga tayo sa Diyos. Pangalawa po, God multiplies what we place in His hands. Yung pong batang lalaking ito, the boy gave what he had even though it was little. Di sinabing, marinay ako, dito kaya mo. Kuminsan, ganun po tayo, no? Makikita po natin that Jesus does not ask us for what we don't have. Nire-require ba ng Diyos yung wala sa atin? Jesus does not ask us for what we don't have. He asks us to surrender what we have. Ano ang meron tayo? Ano ang meron sa ating mga kamay? Ano po? Kanino niya tinanong ito? Parang kay Moses, ano? Naalala ko lang po ngayon. Sabi niya, what's in your hand? Sabi niya, it's a staff. What you have in your hands will be used by God. Hindi ba ginamit ng Diyos ang staff ni Moses? Hindi hinihingi ng Diyos, hindi po nire-require ng Diyos yung wala po sa atin. Hinihingi niya na isuko natin kung ano yung meron tayo. Kahit na maliit po yan, o kahit na malaki sa paningin po natin, surrender them to Jesus. Meron pong isang awitin, sabi niya, what can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? Ang sabi po ng Psalm 24, the earth is the Lord's and everything in it, even our lives, even my life, pag-aari ng Diyos. Hindi ba, nabanggit ko na po noon si Alexander the Great, sabi niya, pag ako namatay, kasi may sakit na siya, mahala na yung sakit niya, ang magdadala ng aking kabaong, dapat yung mga doktor na magagaling doon sa kanyang kaharian, para ipakita na ang mga doktor na ito ay walang nagawa sa aking karamdaman. Ibig sabihin lang po, ultimately, ang may-ari ng buhay natin o ang may control sa buhay natin. Hindi tayo, hindi yung mga tao. Ang Diyos.
Ipakita mo na nire-request po niya na ang kanyang kabaong ay nakabutas, nakalabas yung kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang madadala. Alam po niyo gaano kalawak ang kanyang kaharian, pinaghati-hatian ng kanyang mga 4 na generals. What can we give that God has not given? Yung mga tinatangkilik po natin ngayon, yung mga meron tayo ngayon, hindi ba't galing po sa Diyos? Even our very life. He is pleased with what our sacrifice represents. Kapag tayo po binibigay natin sa Diyos, iniaalay po natin sa kanyang kamay, binibigay natin, Lord, ito po, pinagkakatiwala ko sa inyo. Ano po? Kung minsan, dahil nga po, paningin natin, maliit and significant, ano po. Pero ang Panginoon ay natutuwa, ano po, He is pleased with what our sacrifice represents. Ano bang nire-represent ng ating pagkakaloob? Ano bang nire-represent ng ating sacrifice? Is it not our surrender? Is it not our faith? Ang pagbibigay ng batang ito ng kanyang 5 small barley loaves and 2 small fish, hindi kaya po iyon buong pagtitiwala? Hindi kaya iyon pananampalataya sa Panginoong Jesus? At yung puso niya na mayroong generosity, it represents our surrender. Ang lunch po ng batang ito, hindi lamang po siya ang nabusog, kundi lahat ng tao na nandoon. It fed 5,000 men. Bakit? Bakit nabusog sila? Siyempre kumain. Pero bakit dumami yung pagkain? Because the boy surrendered what he had to Christ. Kung ano man po ang binibigay natin sa Panginoong Jesus, it never diminishes, but multiplies. Amen. We cannot hoard. Dapat tayong mga manampalataya, hindi nag-hoard. Hindi ko naman sinasabing huwag tayong mag-ipon. Ano po? Pero ang point ko lang po dito, ang point dito ay, kapag tayo po nagbibigay, ano po, sa Panginoon, ano po, hindi po yan kawalan sa atin. When we place it in the Master's hand, when we give it by faith to Jesus, it never diminishes, but multiplies. Amen. Mayroong mga panahon na tayo po ay nag-sacrifice, nagkaloob ng finances, nagkaloob ng buhay, nagkaloob ng inisip natin na ibibigay natin sa Panginoon. Hindi po tayo nawalan. Ano po? But God, in many ways, multiplied what we have given to Him. Ano po? Binanggit ko po yung kung ano ang nire-represent po ng ating sacrifice o ng ating binigay. Ano po? Ang surrender at ang pagsuko po natin, it releases God's power to work beyond our imagination. Ang sabi po ng salita ng Diyos, what no eye has seen, no ear has heard what God has in store for those who love Him. Yung mga kamangha-mangha na pinaplano, iniisip ng Diyos para sa atin, ay higit pa doon sa ating mga iniisip at mga pinaplano para sa ating mga buhay. It will start when we surrender. When we trust Him. Yung pong batang lalaki, hindi na niya naisip, magugutom ako dito. Yun lang ang meron niya eh.
Kung kayo po yung bata, o kaya kung ako yung bata, iisipin ko yung chat, magugutom ako dito. Hindi kaya isipin natin yung ganon. Pero siya, he willingly, placed it in the hands of Jesus. Kasi, hindi mo naman parating pinapakita. Iniisip ko po, ang batang ito nag-volunteer, narinig si Jesus, where shall we buy bread for these people to eat? Meron siyang baon. Tapos pinakita niya marahil kay Andrew, no? Tapos si Andrew dinala niya kay Jesus. Of course, wala po dito yan. Pero makikita po natin that the boy, mayroong willingness. Third point po yun. When surrendered to Christ, the little things that we have becomes more than enough when you place it in the Master's hand. Doon po sa perspective ng tao, the offering was insignificant. 5 loaves, 2 fish. Small barley loaves, small fish. 2 small fish. It was insignificant. Alam po ninyo, yung lakas natin, yung wisdom natin, possessions, kakayahan natin, whatever we have, treasure, time, talent, they will always be inadequate to meet life's demands. Hindi lang naman po kasi kayamanan, hindi po ba? Sabihin na natin yung mga 355 million. Mahahawakan na kaya natin yon sa buong buhay natin. Siguro kahit na 4 na henerasyon ng pamilya natin, hindi tayo hawak ng ganon. Hindi tayo hawak. Pero palit po, gusto yung palit? Sila tayo sa lugar natin. Hindi kayo. Ibig sabihin, mas gugustuhin natin that we have this, we have faith in Jesus and we live in peace with God. Kaysa dun sa ganon. Pray po natin na sila ay makakilala sa Panginoon. Our strength, wisdom, and possession often seem inadequate to meet life's demands. Kapag tayo po ay isinuko natin ang buhay natin sa Panginoon, isinuko kung ano po ang meron tayo, the Lord multiplies them for His glory. For the blessing of the one na nagbigay po nito at blessing po doon sa marami. Di ba ganito yung istorya? Nagbigay ng karangalan at kalwalhatian sa Panginoon. Napagpala yung bata. Sa palagay po ninyo, yung bata hindi nabusog. Nabusog din siya. Na hindi siya mabubusog. Kung, of course, it will fill his stomach doon sa 5 barley loaves and 2 fish. Pero iniisip ko, it will not satisfy him. It will not make him full. Pero dito, kumain hanggang gusto. Lahat ng tao, at mayroon pang sobra. When we surrender what we have, the Lord multiplies them for His glory, for the blessing of the one who placed what He has. Blessing niya yon at blessing ng mga nakapaligid. Because God multiplies what we place in His hands. Pangatlo po, God honors faith. God honors a willing heart. Kanina po binanggit ko, pwedeng itinago na lang ng bata.
Hindi naman niya alam ang gagawin ni Jesus eh. Alam ba niya? Hindi pa. Pwede niyang itago, ay, magugutom ako rito. Bakit hindi kaya sila nagbaon? Alam na nila, hindi siya nagganon. He could have kept his food. Pero ang ginawa po niya, he gave it up. Anong pinapakita po nito? Ipinapakita po niya ang kanyang tiwala sa Panginoon. Ipinapakita po niya ang kanyang generosity and willingness to share kung ano po meron siya. At ang kanya pong willingness na magbahagi, ito po ay ang naging dahilan upang magkaroon po ng seed of a miracle. Thousands were fed, at hindi lang basta kukonti yung kanilang nakain, nabusog po sila, at sobra-sobra, it's more than enough. Thousands were fed, and there were even leftovers. Anong makikita po natin dito? What matters is not how much we have, but how much willing are we to place it in the hands of Jesus? Willing ba tayo na ilagay yan sa kamay ng Diyos, sa kamay ng ating Panginoong Jesus? Willing ba tayo na ipagkatiwala ang lahat sa Kanya? Dapat willing po tayo, sapagkat sa Kanya naman po nang galing yan. Amen. Ang bata pong ito ay nagpakita po ng dakilang pananampalataya. Great faith and generosity. The question is not how much do I have, but the question should be, am I willing to give what I have to Jesus? Yung pong kakonti na meron tayo sa ating mga kamay, mananatili pong konti yan. Can we multiply them? A little in our hands will remain little, but a little in Jesus' hands becomes more than enough. Amen. For the person na naglagay ito sa kamay ng Panginoon, and for the people na nakapaligid, little in Jesus' hands becomes more than enough. Pero alam po ninyo, it takes faith to do it. It takes faith to do it. Baka sasabihin natin, ininamuhin ka na ako, beke pa? Hindi ba sinabi na natin yan? Sana hindi pa, no? Ito na lang sa akin. Ibibigay ko pa ba? Pero pag naintindihan mo po natin, that Jesus, the little that we have in the hands of Jesus, at ibinigay po natin, God is pleased. At mahalaga po yun, that God is pleased with our lives. Yung babaeng balo po sa yung kanyang offering, maliit kumpara doon sa mga nagbibigay. But Jesus was pleased to the person na nagbigay po ng kaunti. Kasi sabi niya, yun na lahat ang sa Kanya. Hindi ko po sinasabi, ang ibigay lang natin na yung konti o yung small. Even the boy, ito na lang lahat sa Kanya eh. Para sa Kanya yun. Pero inilagay niya sa kamay ng Panginoong Jesus upang i-multiply po niya. At ito'y ginamit ng Panginoong Jesus to give glory to His name, to give glory to God, and bless the person and bless the people. What is it in your hands? Ano yung hawak natin? Ano yung meron tayo? God has given you time.
He has given you talents, treasures. Are you willing to give them to Jesus? The boy has given his 5 loaves and 2 fish. And Jesus used them for His glory. What are our 5 loaves and 2 fish? Give them to Jesus. Amen. God can use our 5 loaves and 2 fish and use them for His glory, and use them to bless you, and use them to bless others. Ang pagsuko po kung ano yung meron tayo at ng lahat-lahat po sa atin ay susi upang maranasan natin ang pagpapala ng Diyos. Amen. Ang kaunting offering po o kakaunting ipinagkaloob ng batang ito, it became a miracle. Bakit? Because it was placed in Jesus' hands. Amen. Let us put our lives in the hands of God. Let's put our lives in the hands of Jesus Christ. Not only the things that we have, but our lives, especially. Amen. Sometimes we feel, I am insignificant, I am small. But little is much when you place it in the Master's hand. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Create in me a heart that is clean, 'cause I wanna be who you want me to be. The depths of my soul are yours, Lord, to mold. 'Cause I wanna be who you want me to be. Holy Spirit, fill me, overwhelm me. And Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am surrendered into your hands. I surrender. No matter where, and no matter when, Lord, I
you, Jesus. Thank you, Lord. for your glory. Salamat po, Ginoo. Jesus, here's my life. Let it be your living Salamat sacrifice. po, Panginoon. All that I am surrendered into your hands. I surrender. Here's Hallelujah. Jesus, let your will be done in me. All that I am surrendered into your hands. I surrender. I give it all. I give it all. My heart and soul. Salamat po, Panginoon. Jesus, I'm living for you. You have it all. You have it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all. I give it all. Hallelujah. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all. My heart and soul. Jesus, I'm living. for you. Here's my life. Here's my life. Let it be a living sacrifice. Yes, Lord. Yes, Lord. All that I am surrendered into your hands. I surrender. Love you, Jesus. Here I am. Lord. Oh Jesus, let your will be done in me. All that I am surrendered into your hands. I surrender. We surrender, Jesus. Hallelujah. Surrender, Jesus. Hallelujah. Ito po ang aming buhay, Panginoon. Narito ang aming buhay. Sinusuko namin, Panginoon. Do what you please. Gamitin mo ang buhay namin, Panginoon. Even though sometimes we feel small or insignificant. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na kami po ay mahalaga sa iyong harapan. And that you have a great purpose for our lives. Thank you, Lord. There will be people who will doubt us and have doubt us. But thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you, Lord God. You have used our lives. You are using our lives and will continue to use our lives. Even though what we can offer is small, but you can multiply.
Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you can multiply what we place in your hands. Thank you, Jesus. You can use us beyond our imagination. Thank you, Lord. Salamat po na sa aming pagbibigay, Panginoon, ng lahat sa amin. Hindi po kami lugi, Panginoon. What we give to you never diminishes, but multiplies. We pray that we have a heart willing na sumunod sa iyo. We pray that we have a heart na mayroong pananampalataya. Willing, Panginoon, na gawin, O Diyos, ang iyong kagustuhan. Willing to take a step of faith na isuko ang lahat-lahat sa amin. Salamat po, Panginoon. Pangunahan mo po, Diyos. Hawakan mo po ang aming mga buhay. Lord, we dedicate everything to you, our time, our talents, our treasure, and Lord God, even our weaknesses. Panginoon, we offer them. Use us to be a blessing, Lord. And Lord, bless us also. And may we be a blessing to others. May our lives give glory and honor to your name. Thank you, Lord. We surrender our lives to you. And we commit our lives to you, Lord. Thank you. Thank you for your presence. Thank you for the moving of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Lord, bless this church. Bless this church, Lord. I pray that you use every person, every child of yours to minister. Bless them, and they may experience the power of your Holy Spirit. I pray, Lord God, that they will be a blessing, and they will give glory and honor to you with their lives, with what they have. Hallelujah. 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 Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga anak na narito, iparanas ang biyaya ng Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pagkikisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God bless.